Lotto winner versus insurance beneficiary. Pareho silang naging milyonaryo. Pero magkaibang-magkaiba ang pinanggalingan at ang dahilan. Sa loto, swerte, pustahan, kapit sa panaginip na baka sakaling manalo. Sa insurance, disiplina, sakripisyo, plano na sinimulan habang buhay pa. Hindi para yumaman, kundi para may maiwan. Pero ito ang tanong, bakit mas madali para sa marami ang maniwalang may nanalo sa loto kaysa sa pamilyang tumanggap ng 5 milyong piso mula sa insurance? Kapag may nanalo ng 300 million sa loto, naniniwala agad ang buong bayan. May news coverage pa, social media post. Pero kapag may 5 milyon na death claim from insurance, ang unang tanong, sigurado ba yan? Scam kaya yan? Makukuha kaya talaga yan? Here's the truth. Parehong tahimik ang mga tumatanggap ng malaking pera. Bakit? For privacy, for security, for peace of mind. Kung may 5 milyong piso ka bigla, di mo naman yan ipag-iingay, di ba? Ayaw mo ng chismis, ayaw mo ng inggit, ayaw mo ng panganib. Kaya ang naririnig lang natin, palaging yung mga negative stories lang at saka yung mga pinabayaan ng ahente. Pero bihira mong marinig ang mga tahimik na tagumpay. Yung single mom na nabigyan ng fresh start at yung anak na natapos ang pag-aaral dahil may naiwan. Yung pamilyang kahit may nawala, hindi tuluyang nawasak ang buhay. So ano ang punto ko dito? Hindi mo kailangang manalo sa loto para may maipamana sa pamilya mo. Pwede mo itong mapaghandaan habang buhay ka. Hindi ito tungkol sa pera lang, kundi sa pagmamahal at responsibilidad. Good financial decisions are quiet, and the people who benefit from them, they don't need to prove anything. They just live with dignity. Thanks to someone who planned ahead.